Alam nyo, sa kasaysayan ng Pilipinas, maraming tayong mga bayani. Pero may ilan na tila ba hindi gaanong nabibigyan ng pansin. Ngayon, kilalanin natin ang isa sa kanila, si Benito Natividad. Siya yung tipo ng leader na nagpakita na ang galing sa digmaan at talino sa pamamahala. Pwedeng-pwede palang magsama sa isang tao. So bago tayo lumalim sa kwento niya, linawin muna natin ano ba tong konsepto ng soldier statesman. Simple lang, ito yung isang leader na hindi lang magaling makipaglaban, kundi may puso rin para sa paglilingkod sa bayan gamit ang batas at maayos na gobyerno. Ito yung magiging lente natin sa pagkilala kay General Natividad. Dito lahat nagsimula, sa Arayat, Pampanga. Sa paanan mismo ng sikat na bundok na yan, doon isinilang si Benito Natividad noong January 12, 1875. Sino ba namang mag-aakala na sa bayang ito pala, huhubugin ng isa sa mga magiging pinakamagagaling na general ng ating himagsikan? Nung pumutok na yung himagsikan laban sa Espanya, si Benito hindi na nag-isip pa. Sumali agad siya sa puwersa ni Emilio Aguinaldo. Pero, hindi siya yung pangkaraniwang sundalo lang. Kakaiba yung talino at tapang niya. Kaya naman, napakabilis ng pag-angat niya sa ranggo. Tingnan niyo to, para mas makita natin kung gaano siya kabilis umangat. 1896, sumali siya sa revolusyon. Paglipas lang ng isang taon, 1897, general na siya, isa sa mga pinakabata. At hindi lang yan kasama pa siya sa mga pumirma sa makasaysayang konstitusyon ng Biak na Bato. Grabe, di ba? Ibig sabihin, sobrang laki ng tiwala sa kanya ng mga kapwa niyang revolusyonaryo. Pero syempre, walang kwento ng kabayanihan na walang matinding pagsubok. Para kay General Natividad, dumating yan noong digmaang Pilipino-Amerikano. Dito talaga nasubok yung tapang at paninindigan niya. Ang labanan sa tulay ng Zapote, dito niya talaga ipinamalas yung galing niya. Isipin niyo, mas malakas at mas marami ang puwersa ng mga Amerikano, pero buong tapang niyang pinamunuan ng mga tauhan niya. Nasugatan siya ng malubha, pero sumuko ba siya? Hindi. Imbes na sumuko, nagpatuloy pa siya sa pag-oorganisa ng depensan sa Hilagang Luzon. Ganyan ang isang tunay na mandirigma. Well, sa kasamaang palad, matapos ang mahabang panahon ng pakikipaglaban sa kabundukan, nahuli rin siya. Dito nagtapos ang pagiging revolusyonaryong sundalo niya, pero ito rin pala ang magiging simula ng isang panibagong kabanata sa buhay niya. At dito natin makikita yung nakakamanghang pagbabago sa buhay ni Natividad. Mula sa paghawak ng baril para sa kalayaan, lumipat siya sa isang bagong larangan, kung saan ang sandata na niya ay ang kaalaman sa batas. Ang galing ng transformasyon niya, no? Kung dati, yung serbisyo niya nasa gitna ng putukan. Ngayon naman, nasa loob na ng korte at opisina ng gobyerno. Iisang hangarin ang maglingkod sa bayan, pero magkaibang paraan. Ito talaga yung esensya ng pagiging isang soldier statesman. Sa ilalim ng bagong pamahalaang sibil, hindi pa rin nawala yung apoy ng paglilingkod sa puso niya. Ginamit niya yung mga aral mula sa digmaan at yung talino niya para tumulong sa pagbuo ng ating bansa. At silipin natin yung naging landas niya. Nagsimula bilang isang mahusay na abogado, tapos na-appoint bilang isang respetadong hukom. At sa huli, nakuha niya ang tiwala ng mga kababalan niya at naging gobernador ng Pampanga. Bawat hakbang, patunay ng kanyang kakayahan. Dito na talaga nag-ugnay ang lahat. Yung disiplina, yung strategy, yung tibay ng loob na natutunan niya bilang general, lahat yun ginamit niya para maging isang mabisang gobernador. Nagdala siya ng kaayusan at pag-unlad sa kanyang probinsya. So ano nga ba yung pamana na iniwan sa atin ni Benito Natividad? Yung buhay niya, hindi lang basta kwento ng isang tao Ito'y isang napakahalagang aral tungkol sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng tunay na pamumuno at paglilingkod. Pumanaw si Benito Natividad noong 1964. Siya ay 89 years old. Isipin nyo, isang napakahabang buhay na halos lahat ay inilaan sa serbisyo publiko mula pagkabata hanggang sa pagtanda. At sa huli, ito'y yung legasiya niya. Ang tunay na paglilingkod sa bayan ay hindi lang sa larangan ng digmaan. Ito'y isang paalala sa ating lahat na ang tapang at talino parehong mahalagang sandata sa pagbuo ng isang matatag na bansa. At para magtapos, iiwan ko kayo sa tanong na ito. Dito sa panahon natin ngayon, sa lipunan natin, sino-sino kaya yung mga lider na may tapang ng isang sundalo at talino ng isang lingkod bayan? Isang bagay na magandang pagnilayan.
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.